Hello? Hello? Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Hi everyone! Welcome to episode 1 of the Tambalan Podcast. Wow, bakit umi-English ka, partner, bigla? Nag-podcast lang tayo, bigla kang umi-English. Hindi mo ako sinabihan, hindi tuloy ako handa. Ano nangyari? hindi mo na paghandaan, ano? Diba? Ginandahan ko pa yon, binagalan. Nanggugulat ako, bakit? Katulad ng nakakagulat na kwento natin for today, ang kwento ni Brando at ni Inday. Uy, parang kilala ko to si Brando at saka si Inday. Oo, nakausap ko lang sila kanina, partner eh. Oo. Malapit sa buhay natin to. Chismoso ka talaga. Kaya ito yung pilot episode natin, exciting ang kwentong to, sure. O sige, i-chismis na natin ang kwento ni Brando at ni Inday. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Brando. Sa macho kong ito, hindi ko akalaing susulat ako sa inyo. Naisipan kong sumulat kasi Love Radio ang favorite radio station ni Inday. Kayo ang favorite DJs niya at paborito niya ang Tambalan. Hindi niya pinalalampas ang Mahiwagang Burnay. Baka sakali kasing marinig niya ito at ma-realize na siya ang babae sa kwento. Baka pag narinig niya ang pinanggagalingan ko, maunawaan niya ako kahit hindi ko pa siya nakakausap tungkol dito. Kasambahay namin si Inday. Inirekomenda siya ng kapatid ng pinsan ng katulong ng kapitbahay namin. Ay, taray partner. It's amazing. Naligaw ako ng slight doon. Na-lost tayo. Parang kailangang i-wave. Ano sabi niya? Ano sabi? Kapatid ng pinsan ng katulong ng kapitbahay. Kulang na lang merong asong involved, barangay captain, barangay chairman, muse at tanod. Oo, tsaka phase 1 and phase 2 ng subdivision. Ganun siya nakakaligaw. Yes. Kailangang i-waze. Correct. Inirekomenda siya ng kapatid ng pinsan ng katulong ng kapitbahay namin. Single mother si Inday. Nasa probinsya ang anak at inaalagaan ng mga magulang niya. Bata pa si Inday, kaidaran ko lang. Makinis, sexy, at maganda. Hindi siya yung typical maid na dahil abala sa maraming gawain sa loob ng bahay, hindi man lang makapagsuklay. Maalaga sa sarili si Inday. Naalala ko nga dati, naglalakad kami sa mall, kasama ang nanay ko. May namimigay ng leaflets ng high-end condos. Ang binigyan ng leaflet, si Inday, hindi yung nanay ko. Ay, grabe partner. Nakakaloka. Bastos yung namimigay ng leaflet. Medyo. Ang sarap sampalin. Nakakaloka. Grabe. Grabe, akala yata nung agent, yung nanay ko, yung kasambahay. Simula noon, hindi na isinama ni mommy na mag-malling si Inday. Mabilis ma-hurt si mother. Nakaka-learn. Oo, nagtampo ka agad. Oo, Naku. nagtampo. Nagalit. Mm-hmm. Anyways, I work in a stock brokerage firm. Madalas akong ginagabi, kaya most of the time, si Inday na lang ang gising pag dumarating ako. Bakit parang kinakabahan ako sa kwento kay Inday, partner? Parang napanood Para ko na to kinikinita mo na yung susunod na kabanata. Parang hinihintay ko na lang napatay lahat ang ilaw, ganon. Tapos diretsahan na kaagad. Ang naiisip ko dito, alam mo kung ano, may naglilinis ng swimming pool, yung mga ganong eksena. Parang napanood ko na kasi to.
Anyways, eto na. Wag natin pangunahan yung kwento, pero na-excite ako. Ako din sa mga susunod na kabanata. Parang it's so titillating. Charot. Parang naalala ko bigla si Rosana Roses. Oo nga. Parang napapa-imagine na agad ako ngayon. Parang, kaya pala parang umiinit yung loob ng kwarto. Teka nga. Oo nga. Parang feeling ko ang nai-imagine mo, partner, na suot ni Inday, pagpaparating na si Sir, ay, ano suot ni Inday, partner? Ay, oh my God, usok lang ng bangus. Usok lang ng bangus ang suot ni Inday. Anyways, grabe tayo. Advance ka mag-isip. Advance ka mag-isip. Inisip ko nga barbecue sauce yung suot ni Inday mamaya eh. Alagkit. May usok. Anyway, ito na. I work in a stock brokerage firm. Madalas akong ginagabi, kaya most of the time, si Inday na lang ang gising pag dumarating ako. Hahainan ako ng pagkain, aasikasuhin. Palaging ganun. One time, nasira ang banyo na ginagamit ni Inday. Naku, ayan na. Ito nasira na. ang banyo. May banyo Nasira. May banyo na. Teka, huwag ka. Na-excite ako. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Na-excite ako. Huwag ka magulo. Gusto ko na matapos ito. Okay, game. Madaming na-excite, partner. Hindi daw siya sanay matulog nang hindi naliligo. Naku, ito na, partner. Naku, ayan na. Ito na. Oo. Dahil may banyo naman sa kwarto ko, sinabi ko na pwede naman siyang maligo doon. Ang hindi ko maintindihan, hindi sinasarado ni Inday ang pintuan ng banyo habang naliligo. Ay, nako. Talaga ba? Bakit? Hindi sinasarado? Ibig Hindi sabihin, sinasara. as in bukas? As in bukas habang... Or Ewan baka hindi ko. nilalak. Baka hindi niya nilalak, partner. Yung nag-iiwan ng medyo konting uwang, gano'n. Kasi alam mo kung may bakit. siwang. Kung may intention itong si Inday, partner, tas halimbawa, may intention ka, tas hindi ka sexy, tas gusto mo parang may intention kang parang mag-akit-akit, di ba? Pag hindi ka sexy, dapat hindi malaki yung uwang yung pinto. Para parte lang. Tama. Kasi kung makita yung uwang, makita talaga yung taba mo, gano'n. So, dapat pa konting skin lang, gano'n. So, parang feeling ko gano'n. Hindi niya sinara. Hindi niya nilock. Ganun. Feeling ko may intention. Ito na nga, pero wag natin pangunahin. Huwag tayong nangunguna. Kakanood to partner ng mga... Nanood ka kasi nanood eh. Ang side ka pupunta. Hindi pa mabawal sa internet Hindi, ano ka ba? Galing lang yun sa mga sinishare mo sa akin. Uy, utot mo. Sa akin na naman. Eto na. Ang hindi ko maintindihan, hindi sinasarado ni Inday ang pinto ng banyo habang naliligo. Naglalaro ako ng PlayStation noon, pero sa banyo ako nakatingin. Mas maganda kasi ang view. Okay lang naman kay Inday. She acted as if it was the most natural thing in the world. Hindi naman sira ang kama ni Inday, pero sa kama ko na siya natulog that night. At naulit pa yon ng maraming beses. Exciting sa simula. Walang kaalam-alam ang nanay ko. Sikretong malupet naming dalawa. Hindi ko pinilit si Inday. Hindi ako nagpakita ng motibo. Siya talaga ang nag-initiate ng kung ano ang meron kami. At ako bilang lalaki, I went with the flow. Ang hirap din kasing magpigil. Kung pwede ko nga lang ipakita ang litrato ni Inday, maiintindihan niyo kung bakit hindi ko nagawang umiwas. Sa akin kasi malinaw na kung ano ang meron kami. Physical connection. Doon lang kami compatible tingin ko. Mabait naman si Inday at maalaga. Pero I'll be honest, hindi siya yung babaeng plano kong iharap sa dambana. Hindi kasi kami pareho sa maraming bagay. Iba ang taste niya sa pagkain, sa mga palabas, sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, wala kaming ibang mapag-usapan maliban sa kung ano ang pinagkaiba ng menudo sa kaldereta. Ano ang pinakamabisang
pangtanggal ng bara sa lababo, or kung ano ang bagong adventure na gagawin namin kapag tulog na ang mommy at patay na ang ilaw. Hindi ko kakayanin kung ganun lang ang pag-uusapan namin hanggang tumanda kami. Hindi naman kasalanan ni Inday yun kasi grade school lang ang natapos niya. Pero I cannot live with someone who cannot converse with me in a way na interesting din para sa akin. Alam ko naman na kailangan kong tapusin kung ano ang meron kami, pero ang hirap kasi. Maligaya ako sa setup namin ngayon. Ibang ligaya ang dulot ni Inday sa akin. Ang kinatatakot ko lang, baka mahulog sa akin si Inday ng tuluyan. Baka umasa na may future kami. Huwag naman sana. Inday, kung nakikinig ka, sana naiintindihan mo. Thank you, Nicole and Chris. Muli, ito si Brando at sana ay mabasa po ninyo on air ang sulat ko. Brando, teka lang ha. Nabitin kami sa details. Nabitin kami sa details, Brando. Wala masyadong detail. Pagkatapos nung uwang sa CR, tapos kama, walang detalye. Pero alam mo, partner, kung alam mo para sa akin, mas nakaka-excite kapag hindi mo in-all out. Kanya-kanyang isip, kanya-kanyang diba? pagpapantasya na, kanya-kanya pag-i-imagine. Oo, correct, kanya-kanyang pag-i-imagine. Kaya nga, mamaya sasabihin ko yung tunay kong damdamin sa ating first episode of the podcast of the Tambalan. Yes! Alam mo, Brando, napakaswerte mo ha, kasi hindi lang mababasa on air or nabasa on air ang iyong kwento para sa Mahiwagang Burnay, kundi this is part of our very first episode para sa podcast ng Tambalan. O, di ba? Bongga, taray! Alam mo, partner, sobrang dami sobrang dami ang nagtatanong kung kailan magkakaroon ng podcast ang Tambalan. And siguro kasi nung mga time na people have been asking and have been clamoring for it. Taray ng clamoring. Nag-podcast na may pag-clamor na. Diba? Siguro nung time na yung partner, busy pa tayo, iba pa yung mga concerns natin sa buhay, kaya hindi natin na-push through. And we very well know, partner, na God's time is always the best time. Ayan. Para balansin na natin yung bastos ng kwento. sa kay Lord, 'di ba? Pero totoo, yun naman po yung laging pinaniniwalaan ng Tambalan, that God's time is always the best time. And this is his time. Kasi ngayon siya natuloy. Kung kailan pandemic, siguro kung kailan, partner, mas marami yung taong time to actually listen to a podcast. Kasi pwede tayong maging background habang working from home or kung ano man po yung inyong ginagawa. So, we're very thankful sa Podcast Network Asia, of course, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na ito. And of course, thankful tayo kay Lord kasi binigyan niya naman tayo ng isang parang bago para sa Tambalan, 'di ba? Kasi tama. ang huling bago sa atin was our first ever book, which was published in 2014, yung ating best-selling book. 2014 na, tama, partner? 14, tama, no? tama. Kasi parang matagal-tagal na yun, ha? ang tagal na, di ba? So, ito po yung next na parang bago sa amin yung podcast. So, anyways, yung talagang tunay na damdamin namin tungkol dito kay Inday, sasabihin namin sa pagpapatuloy ng podcast maya-maya. Pero dito sa radio, Brando, ang masasabi ko lang muna sa'yo is, kahit na mahirap at kahit masaklap, at one point, kailangan mo na talagang sabihin kay Inday yung totoo. Kasi, kasi ang babae, para sa akin, madali talagang ma-fall yan. Baka, for all you know, ang buong akala niya, kilig na kilig ka rin sa pagde-describe niya ng difference sa mga ginagamit na gulay sa kaldereta at menudo. Parang natititilate siya doon or na-excite siya. Parang, wow, this is a conversation, diba? So, parang fall na fall siya. Kasi ikaw naman, siguro, being the gentleman that you are, or kasi after chorva, so parang pinagbigyan mo siya, parang ganon. So, aasa siya ng aasa. And, mahirap patagalin ito. Kasi, isa yun na din mismo ng galing, Brando, na
dadating yung panahon na you have to tell her at one point. And medyo duwag ka na sa tambalan mo pa ipapadaan na wish mo lang makikinig siya dahil alam mo naman favorite ni Inday yung Mahiwagang Burnay. So nakikinig na si Inday ngayon. O ngayon, narinig ni Inday. Pero syempre, it still has to come from you, di ba? Agree ako doon. Sobrang sisegundahan ko yung sinabi mo, partner, na kasi ang mga babae kapag 'di ba, pumasok sa ganyang klase ng sa relationship o kaya sa in terms of pakikipagkaibigan or deeper relationship, love or kung ano man, laging syempre full of emotions 'yan eh. 'Di ba? Kung ikaw ang treatment mo diyan, you view it as something physical. Pero malamang sa kanya, ano na 'yan, may intense na yung emotion, intense na yung emotion niya na parang nag-i-expect na yan ng something deeper. Yun nga eh. So, kung sa'yo, physical, sa kanya baka umaasa siya na sa mga susunod na pagkakataon, may sasabihin ka na sa kanya na gusto mo siya at pwede na kayong bumuo ng isang relasyon, which is actually not really your intention o wala sa bokabularyo mo na makipagrelasyon sa kanya. So, ang mangyayari nito, masasaktan mo lang yung tao. So, habang maaga pa, diba, sabihin mo na sa kanya, tigilan na natin to. Diba? Pero kung papayag ka, diba? Kung papayag ka, hanggang ganito lang tayo, then sige, go ahead. Pero alam mong mali yun. Diba? Hindi pa rin maganda yung kahihinan na nito sa bandang huli. So ngayon pa lang, we suggest, sabihin mo na sa kanya, tama. Let's stop this. True. Kasi kasalanan talaga to ng pinto mo eh. Correct eh. Diba? Oo, kasalanan hindi, kasalanan to, partner, ng PlayStation mo na kunwari gumagana, hindi naman talaga. Diba? So, ultimately, why do we go into relationships, 'di ba? Ako, partner, alam mo naman sa talambuhay ko, ilang years mo na akong kilala, 16 years of my life magkasama na tayo, 'di ba? So alam mo, mahilig ako mapagrelasyon. Bakit? Hindi dahil sa malandi ako well, medyo din. Wag ka masyado nagpapaliwanag. Sige. Hindi, pero kasi kwento ka lang. Kami na bahalang humusga. Hindi, kasi ultimately, partner, kaya ako na pagrelasyon or ang babae, feeling ko lang hindi ko naman, I'm not speaking for all the girls, 'di ba? Hindi naman. Pero siguro sa karamihan ng mga kakilala ko o sa mga nasa network ko, partner, ultimately ka nakipagrelasyon with the hope of finding that person na makakatuloy yan for the rest of your life. So, di ba? Tama yun eh. So, at sa palagay ko, kung si Inday listener ng Tambalan, medyo ang wavelength namin with Inday baka parehas din. So, siya din yung typical girl na kaya nakikipagrelasyon is not just physical but the emotions are there with the hope of magiging kayo in the future. So, again, ulitin namin, Brando, itigil mo na kung wala ka talagang intention sa kanya. Yun na lang yun. Mas mahirap kapag fall na siya. Mas mahirap pag na-jaunties pa si Ating. Nako, good luck talaga. Yan ang mga eksenang complicated na talaga, diba? May junakis pa na nasa probinsya. Nakakaloka. Paano kung yung mga nasa probinsya, ano tawag doon, nanunugod ng itak kapag hindi pinanagutan, di ba? Hindi natin sure, hindi natin alam di ba? Malay mo may mambabarang pala yung pamilya ni Inday, hindi mo natin masasabi, di ba? So, ang sasabihin namin sa'yo ulit, Brando, is itigil mo na kasi deserve din naman ni Inday na magkaroon ng maayos na relasyon. Ibig sabihin, somebody who will really take her seriously at hindi yung pang kemerot lang. Okidoki? Tama. Yan, agree ako dyan. Salamat ng marami sa iyo, Brando, for sharing that story with us. At naway makapag-desisyon ka at you'd be man enough to decide agad-agad. At sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon, kung may ganyan din kayong titillating story, parang type namin ni Chuper yan. Parang nasabi ka, partner, bigla sa mga titillating. Teka, ibabalik ko sa iyo lahat ng mga ginawang pelikula ni Rosana Roses, nila Aramina, ni Priscilla Almeda, siguro madami kong kilala eh. Siguro, partner, kakapakinig ko lang kasi ng podcast ni Alex
Alex Calleja with Rosana Roses. Kaya parang na-retain sa utak ko yung word na titillating. Kaya parang mga 10 times ko yata ginamit sa podcast na to. So anyways, dito sa ating segment na ito, ulitin po namin kung meron po kayong kwento na gusto nyong isend sa amin, pwedeng ganyan, titillating. Ayan. Pwede nyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Yay! Tambala na! Tambalang Balahura at Balasubas, the podcast. So anyways, partner, eto na, sa pagpapatuloy ng podcast ng Tambalan tungkol kay Inday at kay Brando. So alam mo, kung napakinggan po natin ng maigi yung kwento, parang feeling natin na bitin tayo, pero in a way, partner, mas ako bitin na bitin ako, pero itutuloy ko mamaya, partner, sa Imagine. Hindi naman sira yung banyo namin, so doon ko na lang itutuloy. Hindi, partner, kasi para sa akin, mas exciting ang soft porn over hard porn. Para sa akin. Grabe ka dun sa porn. Hindi. Ibig ko kasabihin, parang iba kasi ano ba yung hard porn at soft porn? Wala nga akong alam dyan Huwag kang mag-deny. Ay nako, ayoko na nagde-deny. Huwag mo akong iwan sa ere. Hindi ko nga alam yung difference ng dalawa ng hard and soft porn eh. Mamatay na. Paano ba yung hard at saka soft? Hindi, ibig sabihin, ang ibig ko lang sabihin dito. I-educate mo kami. Oo. Ay, hindi. Ayoko mag-educate. Ang ibig ko lang sabihin, partner, bakit nung panahon na uso yung Cerex, uso yung tik-tik ba? Ayun ba yun? Basta Cerex, diba? Uy, kunyari, alam mo naman. Hindi. Sa tik-tik ilalaglag talaga, kunyari, walang alam. Ikaw ang daming alam eh. Nakakainis yung pa-virgin ka, buisit. Ano ito? Pa-virgin ka? Ako lang yung malandi. Ako lang, ikaw wala kang wala kang bahid. Ang dami mong contribution sa topic na to. Marami talaga akong contribution kasi marami talaga ako alam sa ganyang klase mga bagay. Pinagdaanan ko naman yan. Okay. Diba? Pero, tigilan ako na sa, okay. Tigilan ako sa ayaw mag-share, buisit. Hindi, diba? Bakit pumatok yung Cerex dati, partner? Kasi, it leaves something to you allow yourself to imagine eh. 'Di ba yung mga katulad ng mga salitang, ano ba yung mga salita ni Cerex dati? Hiyas. Indayog. Ano ba yun? Kargada. 'Di ba? Yan. Sundata. Sandata. 'Di ba? Yung mga tilapia, tahong. Tama. Diba? Perlas. Ganyan. Diba? Hinanap ang perlas. Ganon. So, yun yung parang naalala ko lang nung habang binabasa yung kwento na pang radyo syempre, partner, you don't say it all out. And then, of course, you leave something to the imagination. At yun naman yung magandang ginawa ni Brando sa atin, pinag-imagine natin. Pero bottom line, babalik kami dito sa Brando, relationships should not always be physical. Nagkaroon ka na ba ng karelasyon, partner, na physical lang? Oy, ayaw umamin. Pwede umamin sa podcast. Ano ka ba? Alam ng girlfriend ko, virgin pa ako. Huwag ka nga. So, ayoko kwento. Diyos ko, Lord. 40 na, virgin ka. Tsaka hindi, ano ka ba, yun yung pangako sa lola ko. Bago ako mag-asawa, kailangan manatili akong virgin. O baka mamaya pag kinuwento ko, nakikinig pala yung lola ko, multuhin ako nun. Diba? Sabi niya, anak, apo, yung stop pangako mo sa akin, kailangan bago ka ikasal, virgin ka. Oh, walang naniwala. Wala. Kahit anong paliwanag mo dyan. Walang naniwala. Ang dami mong segue. Tinatanong ka lang naman simple lang naman yung tanong ko. Diba? Nagkaroon ka na ba ng karelasyon na katulad nito ni Brando? Physical lang. Ayaw umamin, buisit. Wala namang sasabihin mo ba yung pangalan? Siya lang ba yung naging jowa mo? Hindi naman, di ba? O sasabihin lang, oo, hindi eh. Ano na komang na ite? Ikaw na lang yung mag-explain, partner. Kasi ikaw nagtanong eh. You answer your own question. Ha? I asked a question sa'yo, tapos ako sasagot na question na para sa'yo. Ano yun? Tanga lang.
Oo, hindi lang naman yung sagot. Oo naman, hipokrito naman ako kung sasabihin kong tingnan mo, wala. inabot pa tayong 3 minuto. Ganun talaga. Din naman. Diba, we want to leave something on your imagination. Diba, na medyo nainis kayo doon kasi naging hipokrito ako ng ilang segundo. Diba? So, oo naman. May excitement syempre. May ibang level ng excitement May thrill. Kasi patago mo itong ginagawa. Hindi mo siya pangangalandakan. Ibibihira lang yung mga kaibigan mo na pagsasabihan mo to, and most probably hindi ito alam ng pamilya mo. Nandun yung thrill. Diba? Na may ginagawa pala kayo sa loob ng sasakyan. Minsan pag walang tao sa bahay, tatawagan mo yung isa, "Uy, solo ako, walang tao dito sa bahay." Tapos bigla kang natataranta. Yung mga ganong thrill. Daming alam. Diba? Nakikinig ako. Dami mong alam, Kanina nagdadalawang isip ako, ikikwento ngayon. Oo, correct. Yung pala ngayon, ang daming information, Information overload ka, Mechuper. Oo, kaya, diba? Imagine kaming lahat. Yung mga kalandian nyo noon, diba? Kung pagsabihin lang sa inyo ng mga ka-chat nyo na, walang tao dito sa bahay. Natataranta ka bigla, diba? Sige, pupunta na ako dyan. Dyan ako maliligo, diretso na ako, diba? Gusto mo, dala ako ng pansit, diba? Pang re-energize yung pansit kasi siyempre afternoon pagod ka, pawisan kayo, nauhaw kayo. Kailangan niyo ng pansit, 'di ba? Para manumbalik ang lakas ninyo. yung pala ang dahilan. Kung bakit may pansit sa mga mot mo. Kaya mabenta yung pansit doon. Oo. Ha? Kaya mabenta yung mga pansit sa mot mo, tsaka buttered chicken. Ano ulit ang spekulasyon mo o theory mo bakit may pansit sa mot-mot? Kasi syempre napagod kayo, 'di ba? Nauhaw kayo, naubusan kayo ng hininga. 'Di ba? Para kayo nag-exercise. So kailangan niyo mag-regain ng energy. And pansit talaga yung solusyon diyan kasi yun po yung pinakamura sa menu ng mga motel. Ganon. Ako naman meron akong ibang partner, ibang explanation mo diyan. Hindi ba't kapag merong may birthday, merong pansit, 'di ba? Lagi may pansit. Kasi ang pansit pampahaba ng buhay. So na-realize ko lang na parang kaya may mga pansit sa mot-mot, pampahaba ng resistensya, ganyan. Feeling ko lang, di ko naman sure. So anyways, alam mo yun, merong mga ibang mga tao na katulad ni Brando, some of us have had relationships na physical. Had. Oo. Kasi nga physical, di ba? So, hinadhad na. Kaka-chorba. Hinadhad na. Nahawa na tuloy ng punjay. Sabi ko sa'yo, nakakahawa talaga yung kakatihan eh. Hinadhad na po, guys. So anyways, may mga ganun talaga na at wala ring pinatunguhan, di ba? Kasi totoo naman that hindi dapat physical. At hindi lang parang we're not just talking about physical as in physical na itsura, ha? We're also talking about yung ano bang pinag-uusapan natin? Tama, physical na itsura. Ang sinasabi lang din natin dito, hindi lang physical as in pisikalan, as in sexual. Hindi lang. Pati yung actual na physical na feature. So for example, hindi ang kagandahan o kagapuhan ng isang tao, may hangganan yun eh. Parang syempre, agree. Sa onset, ma-attract ka sa kanya kasi ang gwapo niya, ang sexy, ang ganda, makinis, puti ng kilikili, ganda ng legs, ganda ng puwet, 'di ba, mga ganon. Pero may hangganan yun kasi aanin mo yung pagkakinis-kinis na kilikili na gusto mong lablabin yung kilikili. kung ano naman, kung Diyos ko Lord, oh my God, bobo to the maximum level. Sorry for the term. yung totoo na parang wala kayong magiging mas malalim na pag-uusap or foundation. Kasi tandaan, para tumagal ang isang relationship, hindi lang siya physical because physical features, they will disappear. Eventually, agree. Lahat naman po ng mga heartthrob sa klase natin noong elementary or ng high school or ng college, kung matagal ka ng graduate, hindi ba't yung iba dyan nagulat ka ang taba na? O kaya dami na kayong losyang yung mga sa mga batchmates natin, sa mga classmates natin na pinagpapantasyahan natin noong mga panahon na tayo mga estudyante pa. 'Di ba? 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, pag nalaman mo, search mo sa Facebook lahat ng mga pinagpapantasyahan mo, madami sa kanila losyang na. Madami sa kanila talaga nag-fade out na yung kagandahan. So kung talagang physical lang yung magiging intention mo para mahalin ang isang tao, para dalhin siya sa isang relationship, medyo mababaw na pagtingin
tingin doon. Meron nga akong kakilala, gustong-gusto talagang jowain yung tao dahil malaki daw yung dede. Sabi ng sobrang sabi namin, ano ka ba, grabe naman, dede lang yung pinagbabasehan mo kung bakit mo nagustuhan yung isang tao. Di sana nagmahal ka na lang na baboy. Yun 8 ang dede, magsawa ka. Correct. Diba? Manawa ka doon. Baboy, baka, ikaw. Lahat malalaki pa, di ba? Maumay-umay ka. Pili ka. O di naman kayo, punta ka na New Zealand. Mas madami ang baka doon kaysa sa tao. Pili ka, sanda mo ka lang dede doon, di ba? Di, pero totoo naman yun eh. May hangganan ng dede, ha? I mean, eventually, kunyari na-attract ka dahil sa boobs na isang tao. Eventually, when you get married, yung boobs na yan will have its most important purpose, which is to produce milk for your baby. So, yung ganda-gandang tindig na na dating yun lang yung parang end all na nagustuhan mo sa kanya, mawawala din yan, lalaylay din yan, magiging dodo on the floor, magiging susan siyan. I can relate. Bakit? Alam nyo na. Diba, breastfeeding? Malapit-lapit na ba yun sa'yo? Baka kalain mo, hindi naman kalakihan yun sa'yo, pero nag-worry kang lumaylay, ha? Kalain mo yun. Partner, hindi na nga masyado lumaylay. Paano na lang yung iba, 'di ba, na talagang malaki. Lalaylay din 'yan, sasawsaw din 'yan sa kape nyo. O kasi tinolang ulam nyo. 'Di ba? So, alam mo 'yun, parang may hangganan 'yun yung physical features. Yes. May hangganan. So, of course, yung sexual may hangganan din kasi hindi naman sa lahat ng oras mataas ang libido mo. Dadating din talaga yung panahon na ihi na lang ang nagpapakilig sa'yo. Sorry na. Dadating talaga yung panahon na ganun. So, dapat meron talagang mas malalim na foundation. Yes. Dapat meron talagang mas malalim, which is, yan nga, ugali. Utak. Diba? Ugali. Yan, totoo character. Yun. Diba? Kaya nga, diba, minsan, may ibang mga tao na nagugulan ka parang, ang gwapo ng lalaki pero yung babae hindi masyadong maganda, hindi rin naman mayaman, pero bakit sila yung magjowa? Kasi yung lalaki na sexihan sa utak. Alam mo yun? Kasi iba yung utak, ang sexy ng isang taong matalino eh. Parang, grabe, nakaka-excite ang talino niya. Totoo yun, kasi hindi yun nauubos eh. Hindi yun nauubos, overflowing correct. Hindi yun. nauubos. Oo, Tama. bumubukal talaga ang kaalaman, ang katalinuhan, lalo na kung yung tao hindi tumitigil sa learning na gusto niyang matutunan sa buhay, eh, 'di ba? So yung pag nalaman mo yung aspetong yun na pagkatao nung taong gusto mo, talagang lalong mamahalin mo siya ng mamahalin. Kahit na pabago yung itsura niya, kahit tumatanda kayo pareho, hindi mawawala yung pagmamahal mo sa kanya kasi yun yung nagustuhan mo sa kanya. 'Di ba? Yung talino, correct, yung ugali, yung kabaitan, yung kasipagan, at kung ano pa man. Uulitin namin, ang bottom line ng usapang ito, kapag nagmahal ka ng tao nang dahil sa kanyang pisikal na itsura lamang, nako, eventually mawawala ito. Magbe-fade out yung love na yan. So, tumingin ka doon sa hindi nakikita ng mata. Oo. Dapat may kapalit, merong mas malalim na dahilan kung bakit mo karelasyon yung taong yun. Tama. 'Di ba? So again, katulad ng sinabi namin kanina, for you, Brando, para sa amin, tigil mo na. Pero kung kating-kating ka pa rin, bala ka. Ang problema kasi dyan, partner, lagi niya nakikita. 'Di ba? Tapos lagi nakauwang yung CR, 'di ba? So tapos pag ganun pa naman nakauwang yung partner, 'di ba, may siwang naliligo ka, naamoy mo yung shampoo, yung conditioner, pag naamoy mo yung conditioner, naku, ayan na, tumatayo na, 'di ba? 'Di ba? Tumatayo na yung mga balahibo mo sa katawan, kasi kikilabutan ka na, may kakaiba ka nang nararamdaman eh. Nandun na yung excitement eh, hanggang sa maging marupok ka na naman. Diba? Actually, yun yung nakikita kong mahirap lang for Brando. Kasi inumpisahan yun na. Pangalawa, she's always there. She's always around. Tapos, alam mo yun, pag yung nakikita mo yung gilid ng leeg, alam mo yun, nakikita mo. Alam mo, tapos magtitis pa yan eh. Alam mo, ang mga babae minsan kapag alam nilang, alam mo yun, parang magtitis pa yan eh, tutuwad, papakita ng konting cleavage, di ba? Yung mga ganun. So, ako para sa akin, end it, then, and para siguro maging seryoso, na talagang tapusin na, magpapalit ka talaga ng kasama sa bahay. Although, unfair lang din kasi syempre mawawalan siya ng job. Pero, in fairness naman kasi kay Inday, ikaw yung trinabaho, friend.
Nagkaroon ng extra service, di ba? Oo, ikaw yung inararo, friend. So parang may mali din talaga doon. Although, technically, wala din namang mali. Kasi single mother naman siya, single ka din naman. Actually, di ba? On the other hand, ito yung pwede rin naman nating isipin, partner. Baka naman merong mas malalim kay Inday. Hindi na dun sa talino. Kasi sabi mo nga, high school lang yung tinapos, di ba? So, wag na tayo dun sa sexy brain. Wag na tayo dun. Eh, di dun na lang tayo sa maalaga. Doon na lang tayo sa mabait siya. Magaling yung magkasikaso. karakter niya, oo, diba? correct. Ang karakter niya ay busilak, madiskarte siya, ganun. Baka Tama. pwede naman. So, ano ba talaga yung Brando? Ano ba talaga yung nagtatalo yung isip at puso mo? Saan ba? Kasi wala kang malalim na conversation with her? Hindi sila pareho ng wavelength. Oo. Hindi kayo pareho ng wavelength. Hindi sila pareho ng interest. Correct. Tama. Or, ito yung isa ko naisip, partner. Or nahihiya ka, i-proclaim sa mundo na yung naging jowa mo or yung chinuchorba mo, kasama nyo sa bahay. Kasambahay nyo. May factor din yun, ha? I mean, I'm not sure, pero pwede bang yun din? Kasi, yun nga babalik ako sa sinabi ko just now, na alisin na natin yung sexy brain kasi hindi naman lahat matalino, hindi naman lahat talaga may sexy brain, hindi naman lahat talaga malalim mag-converse, 'di ba? Pero maasikaso si Inday for sure kasi kasama nga siya sa bahay. So, and para sa akin, madaming mga naging kabet na kaya sila pinili ng over the original kasi mas maasikaso sila. And feeling ko may ganun may ganung feature or ganung character or characteristic rather si Inday na pwede mong mahalin about her. Yes, ikaw naman ang makakanta niyan, Brando eh, 'di ba? Ikaw yung makakatansya niyan kung alam mo sa sarili mo na pwede mong bigyan ng chance yung si Inday at yung sarili mo na magkaroon ng pagmamahalan. Posible naman 'yun eh, 'di ba? Sa mundo naman ng pag-ibig, wala namang sinisino basta pag nagustuhan mo na yung tao, edi dahil gusto mo, 'di ba? Dahil nagustuhan mo yung ugali at kung ano pa man, yun na yun eh. Kaya lang yun nga siguro kailangan mong tansyahin yung sarili mo. May pagkakataon ba? May chance ba? Kung may chance, edi sige, pwede nyong ituloy. Pero kung wala nang chance, alam mo sa sarili mo, klaro sa isip at puso mo na hindi mo talaga siya mamahalin. Talagang kati lang yung pinaparaos nyo, 'di ba? Matanggal lang yung kati sa katawan. Edi tigilan nyo na. 'Di ba? So ikaw yung makakasagot niyan, Brando. Hirap nga lang pigilan yan, partner eh. Hirap ay pigilan ng kakatihan. Oo, partner, lalo na pag halimbawa, may mga tao talagang palaban. Di ba may ganun talaga? Kaya nga ang sinasabi ko dito, partner, talagang to let go of her means also letting go of her sa trabaho. Kasi hanggat nandyan siya, tapos pag nagka-girlfriend pa, paano kalbawa? Sige, tigil ko na. I will practice self-control. Sige, let's say, na-establish mo na yon. So, naghanap ka ng bagong karelasyon. E di, syempre, yung bagong mong karelasyon, pupunta dun sa bahay. Diba? Ang complicated. Nakakaloka. Imagine ko nga din yung pagkakataon pag nahuli kayo ng nanay mo eh. Diba? Yung mga ganun pa. Kasi ito kunyari, chinek nung nanay mo si Inday sa kwarto niya, tapos wala, tapos malaman-laman yun, yung tipo nakalimot kayo, kasi sobra kayong pagod, nakailang rounds kayo kagabi, tapos pagising niya, sa isang umaga, magkatabi kayo, at pareho kayong hubad sa kwarto mo. Diba? Yung mga ganung possibilities na mahuli kayo. Yes. At kung nakikinig yung nanay mo ngayon, tapos meron silang kasambahay na maganda, sexy, at may nakikiligo sa CR nyo, alam na din ng nanay mo ngayon. Kasi ba't mo pa kunento sa amin? Ayan, tuloy. Nalaman ng buong ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Hindi na lang, nalagay pa sa podcast. Ibig sabihin, hindi mabubura. Pwedeng ma-replay, Diyos ko Lord. Be man enough to decide. Yes. Brando. Alam mo naman kung anong gagawin mo, hindi mo lang ginagawa kasi masarap si Inday. yun talaga yung bottom line dito. Anyways, good luck to you, Brando. Naway naway you have the courage, magkaroon ka ng confidence na talagang tapusin ang dapat tapusin. Kasi alam mo naman ang dapat gawin, ayaw mo lang gawin. Tama?
Tama! Isang malaking check ng pink na ballpen. So, yun po, mga kabisyo, mga tambalanista, thank you for listening to our first ever episode dito sa podcast ng Tambalan. This is episode 1. Wow! Mga ilang episode kaya tayo nito, partner, ng podcast. Sa tingin mo? Basta lagi kayo makikinig, dadamihan namin, di ba? Pero pag wala nakikinig, di pag-iisipan din namin. Correct. Kung madadagdag ka pa. Papagod. Depende sa inyo. So, kailangan ipagkalat nyo ang balitang ito na meron ng podcast ang Tambalan at makinig kayo anytime you want. Di ba? Kung may mga kamag-anak kayo abroad or mga nasa probinsya na lagi nami-miss yung pakikinig sa Tambalan sa morning o dito sa podcast, pwede nyo kaming mapakinggan anytime you want. So, ipagkalat ang balitang yan. Thank you, mga kabisyo. And thank you, PNA. Salamat. Salamat, Podcast Network Asia. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.